Lord. Ikutin po natin ang bawat isa, kabayan po natin.
joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah, hallelujah. Indeed, O Lord, this afternoon, Lord, we enter your presence, O Lord, with all our humility, O Lord. We come before you, O God. Seek us, O Lord. See. We seek you, Lord, this afternoon, Lord. Only you alone. Seek our heart, O Lord, our mind and our thought, O Lord. For us here, O Lord, we come only to seek you alone, Lord, to seek your presence, Lord, to seek your words, O Lord, to seek your wisdom. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, for your mercy, for your grace, Lord, and your unending love for each of us, O Lord. We are so grateful, Lord. You are a generous God, O Lord. You gave to us first, Lord, because you love us first. Salamat, O Lord. That you always be with us wherever we go, wherever we do, Lord. Whatever phase of life we are, O Lord, you always guide us. Hallelujah. Salamat, Lord, for your presence, Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord, this afternoon, Lord. Indeed, it's all about you, Lord. Set aside what our thought, on our mind, anything in our heart, oh Lord. Let us just focus on you, Lord. We just want to seek your presence, oh Lord. Because your presence alone that can satisfy, that can fill us up. Your presence, oh Lord, can fill the gap inside of our heart, oh Lord. For us to become whole before you. Hallelujah, Lord. Lord, we pray, oh Lord, for your servant that we use this afternoon, Lord. With double portion anointing, Lord. The anointing under the umbrella of Jesus' Lordship, Lord, but Lord, be with her, Lord, as she's sharing. We preach your word, Lord, with love, with clarity, with compassion, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. Have your way in the midst of us, Lord. Have your way in this building, Lord. Have your way to each of us, oh Lord, that we will go home, Lord, with full of joy, full of love, full of compassion, Lord, full of generosity of you, Lord. Thank you so much, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Warm up
Lord has made. We'll rejoice and be glad, church. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. We'll rejoice, we'll
touch again, Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Lord, change our hearts, Lord. As we stand on your word, Holy Spirit, rain down. Oh, yes, Lord. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open like us, Lord, over your church and over our lives. No eye has seen, Jesus, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over GL Church and over our life. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over
God, and raise our hands in worship. Panginoon, pangunahan mo kaming muli, O Diyos, sa hapong ito. This is the plan, this is the goal of this corporate worship service, O God, na ma-renew kami, ma-heal kami. We will be refreshed, O God. We will be renewed, O Lord. Dalangin namin, O Diyos, na bawat salita na mai-impart sa hapong ito, O Lord, carries your anointing. That every word, O God, that will be released, carry your power. Na magdadala, Panginoon, ng kagalingan sa bawat puso namin. Na magdadala, O Diyos, ng iyong pagmamahal. Na magdadala, O Diyos, ng iyong kalinga. Na magdadala, O Diyos, ng iyong pagyakap. Lord, if there are words that are uttered and that are taken as rebuke, O God, that comes as, Lord, as pagtuturo sa amin, Panginoon, may it come, O Lord, with gentleness. May it come, O Lord, with your embrace. May it come, O Lord, with your compassion. Ito po ang purpose mo, O Diyos, na kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Mga salita, Panginoon, na hindi dala-dala ng kaaway, Panginoon. Words that carry your love, O Lord. They are not words that carry the enemy's purpose. The enemy's purpose of division, the enemy's purpose of confusion, the enemy's purpose of disappointment. Sa hapong ito, Panginoon, pangunahan mo kami, Banal na Espiritu. Ang kagaya ng aming inawit, Lord, your words be heard. Hindi ang boses ko, O Diyos. Ang mga inilagay mo sa aking puso, O Diyos, ang mga itinuro mo sa akin, O Diyos, ay mga katagang maririnig ng aking mga kapatid, Panginoon, na magdadala, Panginoon, ng kalakasan sa akin. Magdadala ng bawat kagalingan sa bawat pamilya, Panginoon, na liniko mo sa hapong ito. Pangunahan mo kami, O Diyos, Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin. Tabihan mo ang bawat isa, O Lord. Take off any distractions from any hearts and minds sa lahat ng iyong tinawag, O Diyos. At maiintindihan namin ang iyong mga ibababa, Panginoon, sa hapong ito. Lord, have your way, Panginoon. Make this atmosphere like heaven, O God. Make this atmosphere, Panginoon, as a friendly, Lord. Mga atmosphere, Panginoon, kung saan we have that peace, O God. That atmosphere, O Diyos, na it's worth, na walang ibang nothing can suffice or nothing can replace, O God, but your words and your presence and every midst of your people. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas. Happy New Year. Amen. Sige po, let's settle ourselves. So, parati po pag nagbibigay ang Diyos is timely, ano? Kasi malapit ng Christmas, kaya pagbibigay, generosity, sabi ni Pastor Jade Gascon, sa mga ninang, huwag po kayong tumakas. Dare to give, sabi niya. Nag-challenge siya. No? Dare to give, and not only this Christmas, but throughout the year. Amen po. Hindi po Christmas lamang tayo dapat nagbibigay. All throughout the year. Amen po? Amen. So, let's go straight to our topic na nilay down na po ni Pastor Aldrin ang mga iba pong dala-dala ng generosity. So last tweet, sabi po niya, generosity is a catalyst, no? Is something that accelerates abundance in our lives. Amen po? Yun po yung nagpe-precipitate para po ma-gain natin ang abundance po sa ating mga buhay. And this week, we're going to tackle yun pong blessings of a cheerful giver. So, marami tayong narinig, no, na mga personalities in the Bible na nagbigay ng hindi lamang pera, no, nagbigay ng kanilang buhay, nagbigay ng kanilang mga pagsisilbi, nagbigay ng kanilang mga kakayahan. Amen po. At let's come
and concentrate po sa blessings na ipagkakaloob po ng Diyos sa isang cheerful giver. So our text for this week is from the book of Galatians 6:9. Sabi dyan, if we can read all together, 1 to 3. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. And the other one is from 2 Corinthians 6 to 7. Sige po, ulit po tayo. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Wow. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. God loves a cheerful giver. Kung nagbibigay ka na hindi nakasimangot. Amen. Meron bang nagbibigay na nakasimangot? Wala naman po, di po ba sa South London? Lahat ay may galak. Wow. At let's go forward na po sa next slide. Sabi po ng focus natin. Sorry, tama si Tim. Babasahin ko pong uli. I'm sure I know that this has been laid by Pastor Aldrin, but napakaganda po yung mga mensahe, kaya babasahin po natin muli. Sabi po ulit dyan, sige po, sabay-sabay po ulit tayo. 1, 2, 3. Generosity is the overflow of a heart transformed by God's love. A readiness to give freely, joyfully, and sacrificially to meet the needs of others. In keeping with the spirit of Christmas, generosity means reflecting Christ's heart, giving freely, sacrificially, and lovingly, just as He gave Himself for us. Wow! So sabi dyan, overflow of a heart transformed by God's love. Ang galing, no? Napakaganda na mag-grasp natin ang anointing na ito. Transformed by God's love. At sabi ni Tim kanina, nag-i-struggle ba kayo sa pagbibigay? So we all know this is ang pagbibigay is minsan talagang struggle. Kasi nababawasan ka parang may nawawala sa'yo. Medyo, as a human being, parang pag may kinukuha sa atin, parang pag-iisipan ko pa, parang ganun. So, but, ito po yung kasi na-transform tayo ng Lord. So, kahit nag-i-struggle ka, yun po yung blessings nag-i-struggle ka, but you still give. Ayun po lumalabas po yung pagpapala ng Diyos kasi alam mo na magkukulang yung budget mo, magkukulang yung pangangailangan mo, but you still give because your heart was transformed by God's love. So, talaga po may struggle, but the blessing there is nagbibigay ka pa rin. Binibigay mo pa rin na alam mo na sa pagbibigay mong ito, may matutulungan ka, and of course you know that the crown of life ay mapapasayo kung magpapatuloy ka. Amen po ba? So let's go forward sa focus po. Sabi dyan, the joy of giving unlocks divine harvest. Kagaya po ng first week, sabi doon, generosity is a catalyst for abundance. Ngayon po sabi dyan, the joy of giving unlocks divine harvest. So marami pong divine harvest. At ano nga ba ang ibig sabihin niyan? In the next slide, sabi po dyan, divine harvest means the gathering of ripened crops. Divine harvest is a time of reward. Amen? Kung nagtanim ka sa iyong garden, mag-gather ka na ng mga, ano ba sa Tagalog ulit? Mag-gather ka na. Kasi meron kang itinanim Mag-aani. Salamat, Brother Marlon. Mag-aani tayo. Amen po. Meron kang aanihin kasi meron kang itinanim. Amen? It's a time of reward. Di ba masaya kapag meron kang ginagather, kahit kamatis lang siya, kahit ano man siya. Kasi meron kang nakitang bunga ng yung paghihirap, ng yung sacrifice. Amen po? At patuloy po nating tingnan, divine harvest also is a time of increase. So sabi ng Psalms 1:3, like tree planted by rivers of water, bringing forth fruit in season, whose leaf will not wither, and whatever we do shall prosper. Yan po ang mga divine harvest. Amen po. Napakasarap, no? Namin na maraming reward ng Lord
kung tayo ay magpapatuloy sa generosity. A time of breakthrough in finance and all aspects of life. Amen? So hindi lang po sa pera. At ang usually we ask for the increase in our finance not because of material, not because of vanity, but dahil may purpose ang Lord eh. Pag siyempre mas magbibigay ng Diyos sa'yo ng finances, ang kalakip noon is magbibigay ka, di po ba? Magbibigay ka sa church, magbibigay ka sa community, magbibigay ka sa... So it says, God gives breakthrough in our finance for His divine purpose. Hindi po dahil yayaman ka at magpapaganda ka, pareho rin yun, meron din yun, but God's divine purpose kaya niya i-accelerate ang ating mga finances. A time of prosperity, a time of provision. Tayo na yung magpapalend ng pera, hindi po tayo yung mangungutang. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. We will chase, the provision will chase us, sabi ng Diyos. Hindi tayo ang mag-chase ng provision, but provision will chase us. Amen. Hindi tayo ang magbibeg for our basic needs, but it will give us because of Jehovah who will provide us what we need. A time of freedom. A time of healing. So, pag tayo po, lahat po yan ay kalakip ng pagbibigay. Ibibigay, wala pong sabi dyan is in all aspects of life. Kasama din po yun yung healing ng yung family. Amen po? Lahat po eh, yun po ang pangako ng Diyos. Bubuksan niya even your barren wombs, even the barren fields. He will bring water in your fields. He will bring rain in your fields. At magbubunga siya ng lush pasture, sabi ganun. Ang pag-describe is a lush pasture. Amen? It's a time of deliverance. Siyempre, pag ikaw po ay nangangailangan ng panalangin sa iyong family for deliverance, lahat po ito overflowing and a time of return. And it not only spiritual growth, but joy, peace, purpose, favor, or answered prayers. Ang dami niyang kalakip, ang daming divine harvest na mangyayari po sa ating buhay. Pag tayo po ay sumunod, or pag tayo po ay naging cheerful giver sa Diyos. And hindi na po ako lumayo sa ating Bible verse. Yun na rin po ang topic ng aking pagtuturo sa hapong ito. So in the next slide, magatan po natin siyang how does God unlocks divine harvest sa ating mga buhay. Paano nag-a-unlock ang Lord? Although we know na pag tayo ay nagbigay, yun na yung sinabi ng Diyos. Marami na siyang enumerate na divine harvest. But I have just 3 points, specific points where we can see God unlocking His divine harvest. So in the next slide, yan po rin po ang pagbabasahin po natin yung aking theme. Pagbabasahin po natin yung 2 Corinthians chapter 9 from the start po, it's all about generosity. And sabi dyan sa Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. At kinuha ko po, hiniram ko pong muli ang buhay po ni Haring David. Gustong-gusto ko po yung sinabi niyang muli sa 2 Samuel 24:24. Ito po ay si Haring David. So we all know that in this episode, si Haring David po ay nagkasala sa Diyos. Si Haring David ay kumuha ng census sa kanyang mga army. Parang nawalan po siya ng tiwala sa ating Diyos. So he realized that he committed mistake in this episode. At nag-ask ng Lord, there were 3 choices kung ano yung that he needs to do para i-stop ng Lord ang kanyang punishment sa Israel. At may pinili po siya si King David. And one of those, he has to
pumunta sa threshold of Arauna and to build an altar and to offer an offering to the Lord. So, ayun po, pumunta po si King David. Hinanap niya po si Arauna. Hinanap niya po para po bilhin yung lupain. Dahil doon po yung pinag-usapan kung saan niya i-put up yung altar. And when he went there, Arauna offered the land to King David. Si Arauna po ay dahil alam niyang hari niya si King David, nauna po sa kanyang buhay ang pagpapakumbaba at pagbibigay. Sabi po niya, I will give you for a free price, sabi niya. But sumagot po si Haring David, ito po yung kanyang sagot. Basahin po ulit natin. Then the king said to Arauna, no, but I will surely buy it from you for a price. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. So may nag-offer po kay King David sa threshold na yun, sa lupain na yun. Libre. Pero tinanggihan po siya ni Haring David. Sabi ni Haring David, hindi pwede na mag-alay ako sa Diyos na wala akong sakripisyo. Kaya po ba natin gawin yung sinabi ni Haring David? Pwede bang, maybe you are asking, kasi si David ay mayaman. Kaya niya ginawa yun. But talagang tinanggihan niya yung offer ni King Arauna to give the land freely. He wanted to spend something. Tayo po, pag tayo po ay nagbibigay sa Christmas, pinipili po ba natin yung pinakamura para ibigay po sa ating pagbibigyan? Or do we choose the gift according to what we want as well? Kasi minsan, that this is a human instinct, amen? But tayo po ay binabago ng Diyos. So, maybe before, we just choose the cheapest one, right? We just choose something that is like, not very like, parang wala siyang importansya. But ngayon na binabago tayo ng Diyos, yung kinukuha natin as regalo is yung parang may value din sa'yo, di po ba? Hindi ka po magre-regalo ng isang regalo sa isang mahal mo, sa isang kapatid mo, sa iyong asawa, dahil hindi ako nagpaparinig, sorry, it's just like it's coming. Isn't it po? Because we were changed by the Lord, you get something that is precious. Kagaya po ni King David, no? Ayaw niyang hindi gumastos. Grabe ang kanyang respect and gaya ng kanyang reverence the Lord because he wants to spend something. He wants to feel the sacrifice. Amen po? So in the following slide po, ano po yung ginawa ng Lord? Nung ginawa po ni David yun, na nag-offer siya ng panalangin in the threshold of Arauna. Following David's obedience and sacrifice of offering, there was a cessation of severe plague. Di po ba? Pina-stop po ng Lord ang angel na magdadala sana ng plague sa Israel. It was fully withdrawn from Israel. So we can see the power, we can see the divine harvest, we can see the divine protection of the Lord. Kung tayo ang puso natin talaga ay nagpapasakop sa gusto ng Diyos sa ating buhay. David was a cheerful giver because he gave it with all his heart. Gusto niyang bayaran, gusto niyang magsakripisyo, gusto niyang ipakita meron siyang effort sa ibibigay niya sa Diyos. 2 Samuel 24:25, David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. So it's not only financial, gumastos po siya, and then after that, he sacrificed burnt offerings and fellowship offerings as well to the Lord. Then the Lord answered his prayers in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Amen po? Sige po, can we give God the highest praise? Ito po ang piling gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sickness can be stopped in our families. No? Curses can be stopped in our families if we
if we follow God's plan and God's will in our lives po. So, next slide. Ano po ang take-away ulit ni David dito? Ang take-away ni David is offering to God needed to be costly to reflect true devotion and reverence. Para po kay King David, hindi po parang barya lang, hindi po parang ang pagsisilbi niya sa Diyos ay hindi basta-basta lang kung if we can describe that in our own layman's term. Hindi yung basta-basta, no? Kahit yung oras mo, hindi yung basta-basta, hindi yung you know, in the morning, marami kang iniisip na gagawin, hindi po ba? But ito po yung maganda sa pag-mold po ng Diyos sa atin na iaalay po natin yung mga oras natin sa unang oras ng ating mga arap, ng mga ating journey, kagaya po ni David, kasi it bypass genuine personal surrender. Pag binayaran po ni Sister Ria yung kunyari part ko, amen po, parang it is bypassing my personal surrender. Nagigits po ba natin? So sacrifice still involves cost, time, resources, and self-interest. At sabi po ni King David, sa takeaway po ni King David, give God the best, not the leftovers. Honor Him with first fruit. So worship demands wholehearted devotion by giving. Amen po ba? Ang ating po bang takeaway ay kagaya ng takeaway ni King David, na ang pagbibigay, ang paglilingkod po sa Diyos, ay it takes even our whole, minsan, yung nang off natin naaano di po ba? Or ang paglilingkod sa Diyos, gumagastos ka. This is practical. Hindi po pwedeng hindi ka gumastos, di po ba? Kasi hahayo ka eh. But you do it with all your heart kasi alam mo na mayroong kalakip yon. Hindi mo inaantay na palakpakan ka or sabihin ng mga tao na wow, nag-i-evangelism. But because you know that you have a purpose. God has a purpose in your life. Naggamitin ka ng Diyos. Parang sayang naman ang buhay ko nga kung Lord hindi mo gagamitin ang aking buhay na magamit sa iyong ubasan. So, practical po na gumagastos tayo. We come to church and naggumagastos pa rin tayo. But those are nothing as compared sa alam nating ipagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Even healing, even relationship na akala natin walang sagot. But God is a miracle God. He can provide, He can meet all our needs according to His timetable. Amen po? So, dahil madali lang po akong magturo ulit, I am now in number 2. Sabi ko dyan, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So yung una po, ginamit po natin si Haring David dahil mayaman siya, nagtataka tayo kasi dahil mayaman siya, marami siyang pera. So we're going to find out as well, dito po ang mga buhay po ng mga Macedonians. In the next slide po yung letter po ni Paul to the Corinthians in 2 Corinthians 8:4. Sige po ulit para magising po tayo. 1, 2, 3. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. So, ito po ay sulat ni Paul sa mga taga-Corinto na ini-exemplify po niya ang mga taga-Macedonia. Amen po. Ang mga taga-Macedonia, kagaya, sinabi po ni Tinian kanina, Corinthians were rich people. Am I right? Yun po sabi ni Sister Tin kanina. Macedonians, in the secular
way of life. They are poor. Noon pong in-invade ng Roman Empire, that was 168 before Christ or 148, sinakop po sila ng Roman Empire, and ang kanilang mga pag-aari ay kinuha na ng mga taga-Roma. And they were bound to pay taxes as very high. At na ano po ang kanilang mga finances? Medyo hindi po sila they were not able to rise high with their finances. But despite of that, ito po yung kanilang character. No? Despite of their extreme poverty, it welled up in rich generosity. Kaya po sila pinagmamalaki ni Paul sa mga taga-Corinthians na pinakita po nila yung kanilang pagpapagal sa pagbibigay. And sa baba po sabi doon, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing. Mantagin mo po yun na wala na nga silang pera. Parang gusto pa nila talagang it's a privilege, sabi nila kay Paul, ang kami ay makapag-share sa service, sa tao, sa Lord's ministry. So, kagaya kanina na pag-usapan natin si David, no, napakayaman niya. But this group of people, hindi po sila mayaman. But, mayroon pong impartation ng Lord ng puso na nag-uumapaw po sa pagbibigay. Amen? Wala pong, even beyond their ability, sila po ay nagbigay. Kaya din po ba ng South London na magbigay po kahit nahihirapan? Amen. Alam niyo po ba kung sabi po sa pagtuturo, kung tayo po ay nahihirapan, kung tayo ay dumadaan ng pagsubok, doon po nakikita ang paggalaw po ng Diyos. Minsan parang hindi natin maantay. Pero gusto ng Diyos, just wait, anak. Parating na yung breakthrough mo. Minsan, pag parating na yung breakthrough, doon yun lumalapit ang kaaway. Kasi alam nga ng kaaway na may purpose ang Lord sa'yo. Kaya huwag po tayong mag-give up. Sabi po dyan, despite of their extreme poverty, nag-ano pa rin nila. So, whatever trials we are in, just keep still. Nandun ang Lord. Ang kanyang paggalaw ay naroon na. Kasi hindi naman mag-miracle ang Lord sa comfort zone natin, di po ba? May miracle po ba na nangyayari sa comfort zone? I think wala. Ang miracle ay nangyayari kung doon tayo, kung saan tayo nahihirapan. Kaya siyang matatawag na miracle. Because God is working. Kasi kung hindi yun mahirap na sitwasyon, you won't say that as a miracle. You won't say it was a coincidence. The credit won't go to God. Amen? Ang credit ay mapupunta lamang sa'yo. But if your situation is in the midst of trial and in the midst of challenges, at naroon na nakita mo ang pagkilos ng Diyos, doon mo masasabing talagang ang Diyos ay gumalaw para sa'yo. Amen po ba? Kaya wag po tayong mag-give up like the Macedonians. They didn't give up. They just give. Amen? And the story highlights the Macedonians' extraordinary generosity amid severe poverty and trials, showing their overflowing joy, translated into radical giving. Radical giving, parang walang-wala ka na talaga, pero ibibigay mo pa rin. Kagaya nung yung widow kanina na in example ni Sister Tina. Walang-wala na nga siya, binigay pa nga yung 2 copper coins na naiwan sa kanya. And that is radical giving. And I think if we do that as well, we will truly prove that God will work in our midst. Mga bagay na akala mo walang katapusan, na walang response, God will move. God will bring restoration. God will bring the answer. Magpatuloy ka lang, magpatuloy lang tayo, we just obey the Lord. Nasasaktan tayo because there are pains, but God has promised, ito ang kanyang pangako,
na naroon siya. Amen po ba? And even beyond their ability and their eager voluntary, begging for the privilege to help other struggling believers. So Christian giving isn't about ability to give, but it entails the heart of the believer. Amen? Demonstrated through joyful, selfless, and abundant generosity, even in hardship. Maalala ko po, Sister Alice once preached for that eagle who was like soaring high despite of a turbulence. And it's the same po na because God said, test me if I will not open the windows and the door of heaven. Di po ba? Na kahit kagaya ng taga-Macedonians, walang-wala ka, pero ibibigay mo kay Lord. Dahil yun ang kanyang salita na test me if I will not open the window in the gates of heaven. At uumapaw ang iyong kamalig ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen, amen. Sige po, palakpakan po natin. So the Macedonians were giving beyond their means. So ano po yung divine harvest na ibinigay ng Diyos sa kanila? God gave them the grace-driven giving. Amen? It was a giving which go hand in hand with gratitude. Sabi dyan, but they gave themselves to God first, demonstrating an incredible level of trust in God's provision for them. So kakaiba talaga yung kanilang pagbibigay. Amen po, yung talagang high level up ang kanilang pagbibigay. Na walang-wala na sila, even that widow, if you remember with Elijah, she gave the last flour. And di ba sabi niya, we will die. Ito na lang yung naiiwan at mamamatay na kami. Walang-wala na siya, pero ibibigay pa rin. Dahil naniniwala siya na may Diyos, naniniwala siya na may gagawin ang kanang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? So, sana po ma-get din po natin ang take-away ng taga-Macedonians na there are times when we won't be having the resources. There are times when sinusubok tayo ng pagkakataon na walang-wala tayo. Pero may mga sitwasyon na kailangan nating magbigay. And we pray that we grasp as well the same anointing as the Macedonians. Amen po? So, pangatlo na po ako. We go now to number 3. So, ang pinag-aralan po nating 1 and 2 is God's unlocking divine harvest. However, may mga pagkakataon din po na ang Diyos ay isasarado po niya ang closed door to harvest. Kay Haring David at saka taga-Macedonians, dahil sila po ay nagbigay, dahil sila po ay nagkaloob ang kanilang mga resources, nagbukas po ang Diyos ng bintana ng kalangitan sa Kanya. But there are times as well that the Lord will close door to the harvest. Amen po ba? So in the next slide, we will see the story of Ananias and his wife Sapphira. Medyo marami-rami po siya. So babasahin ko na lang po. That is found in the book of Acts 5:1-11. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself. Tinago niya. He brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? For didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human being, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. In great fear seized all who heard what had happened.
Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. 7. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, "Tell me, is this the price you and Ananias got for the land?" "Yes," she said, "that is the price." Peter said to her, "How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also." 10. At the moment she fell down at his feet and died. Then the young men came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Bless the reading of His Word. So, ito po yung nangyari kay Ananias and Sapphira. Amen po. Sila po ay nagsinungaling po sila. No? They sold a piece of property. Pero, naka-highlight po dyan, he kept back part of the money. At nagsinungaling po siya sa kanyang mga kasama. So, we can see that there is a punishment from God. Hindi po nagbubukas ang Lord. Para pong harsh yung dating. Amen po ba? Alam natin na ang Diyos ay mapagmahal. Kung tayo po ay nagpapatawad, kung tayo po ay bumabalik po sa Diyos, ang Diyos po ay nagpapatawad. But we need to understand na ang Diyos po ay ayaw na ayaw niya ang kasalanan. At sa lahat po ng kasalanan, mayroon pong kabayaran. Amen po ba? So, sabi po dyan, there is no breakthrough in hypocrisy. Nakita po natin sa buhay po ni Ananias as compared po sa buhay ni David at mga taga-Macedonia. Amen po, na sila po ay nagsinungaling. Hindi po yung totoong pagbibigay po yung kanilang ginawa po. And sabi po dyan, not only lying to men, but to the Holy Spirit. And deception can lead to death. It underscores God's holiness. God is concerned with the truth, not just the outward appearance. Amen? So sabi dyan ulit, Ananias and Sapphira were punished for keeping money. Ang Diyos naman, hindi talaga niya gusto ang ating mga pera, di ba? God just wants our obedience. Hindi po binibilang ng Lord kung ano po yung ibinibigay natin. Tinitingnan po niya kung ano yung puso po natin, kung ano po yung, kung tama po tayo sa pag-o-obey po sa kanyang mga salita. So He didn't punish Ananias and Sapphira regarding the keeping of money, but for lying in trying to gain honor while pretending to be more generous than they were. Amen? So, we can see po na may mga negatibo po na mangyayari kung hindi po tayo sumusunod. If we give because we just want the applause of men, ayaw po rin ng Diyos. If we give because maybe we para nandun sa listahan, or if we come to church para sa attendance, hindi po yun ang gusto ng Lord, di po ba? Alam natin na hindi yun ang purpose ng Lord sa ating mga buhay. May mas magandang purpose po ang Diyos sa ating mga buhay po. Ang mai-align po ang ating mga puso sa Kanya. Sa pagbibigay, financially, sa pagsisilbi po sa ating Diyos, at sa we abide and we obey po sa Kanyang mga salita. Amen po? So, yan po ang tatlo. That's the thing that I am, that the Lord has put to share, na mayroon pong mga hindi bagay na pag hindi po gusto ng Diyos, there are punishments nakalakip po ng mga hindi natin po pagsunod sa Kanya. And nasa conclusion na po ako. Alam niyo po ang isang puso, if we suffer from cardiac disorders, or if we suffer from any cardiac ailments, hindi po tama ang ating the whole body. Maaapektuhan po ang ating buong vital organs. So, we need to be referred to a specialist. We need to see a cardiologist
kung in our physical heart, kung ang puso po natin ay may kapansanan, meron pong disorder ang ating puso, we need to be seen and managed further by a cardiologist. Amen po ba? In the same way po, kung hindi po tama ang postura po ng ating puso sa ating pagsisilbi, kailangan pong ipa-examine natin sa Lord. So, in this theme po of generosity, wala pong i-multiply ang Lord kung wala po tayong ini-offer sa Kanya. Hindi po pwedeng mag-multiply. That is in mathematics as well. Hindi pwedeng maging dalawa kung wala ka pong ibinigay. Amen po ba? So, our heart needs to be upright with God, and we need to follow na meron po tayong itatanim. Kasi kung wala po, hindi po yun i-multiply ng Lord. So, in our conclusion, the joy of giving depends on the posture of our hearts. Giving should originate from a heart posture of worship rather than from obligation or transactional motives. Yung sabi nga natin kanina is, magbibigay ako dahil para makasama ako sa mga leaders na nagbibigay. Para nandun ang pangalan ko sa listahan ng nagbibigay. But God wants the posture of our heart. Kailangan tama po yun. God values a cheerful giver, one whose heart is genuinely willing and joyful in offering, over someone who gives reluctantly or under compulsion. Amen po? So, kagaya po ng ikinumpara po natin, if our heart anatomically is not right, we need to consult a cardiologist. Ulit po, pag hindi din po tama ang ating puso sa pagsisilbi sa Diyos, we need to ask God to examine and put our hearts in posture. Amen po? So, tayo po ay tatayo ngayon, and we will arise and ask God na itama po ang ating mga puso sa pagbibigay. Hindi lamang po financial, kahit po sa ating pagsisilbi. Gusto po ng Lord na we respond in His calling sa ating mga buhay. We continuously tinuturo po ito, inuulit-ulit, na ang pagtawag po ng Diyos ay hindi lamang kay Pastor Aldrin. Ang pagtawag po ng Diyos ay sa bawat isa sa atin. At malaki po ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Mas malaki sa plano mo, kapatid, sa iyong personal na buhay. God has bigger plans in each and every one of us. At gusto niya na tayo ay rumisponde sa kanyang pagtawag. And we can only do this kung tama po ang postura ng ating pong mga puso. Amen po ba? So, we will sing the song. Okay, we will ask God to minister, examine our hearts. It is our desire, O Lord, to honor you. Lord, with all With all my heart, our hearts, I we worship you. all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is my desire, to honor you. Lord, with all our hearts, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give
I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Make this our prayer. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my Lord, heart, I gave you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my love, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Narito po kami, O Diyos. Dinadala po namin ang aming mga puso, O Diyos. Ilagay mo nga po sa tamang posture ang aming mga puso. I-align mo nga po, Panginoon, sa iyong kagustuhan ng aming mga puso. Lord, you desire that this heart be used for your glory. Hayaan mo, Panginoon, na habang kami ay bumabangon ng bawat umaga at nararanasan namin ang paghinga, O Lord, we overflow with gratefulness. We are reminded that your breath in our lungs make us live, O Lord, in the world. Pag kami ay bumabangon ng umaga, O Diyos, and we feel our heart beating, remind us, O God, that your blood is overflowing in our veins, that we are renewed. Your compassion is new every morning, O God. At kami ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat, O Diyos, at nagbubunga ito, Panginoon, ng pagbibigay. Pagbibigay ng aming buong buhay, O Diyos. Hindi lamang sa pera, sa aming buhay na pagsilbihan ka. Lord, dalhin namin ang aming pamilya, O Diyos, ang aming asawa, ang aming mga anak. Dalhin namin sa iyong altar, O Diyos. Ito po ang tamang pagbibigay, Panginoon. Hindi po ito na nakikita sa pagbibigay ng pera, pagbibigay at pag-aalay ng buong buhay namin, Panginoon. Salamat sa pagkukup mo sa bawat isa sa amin, sa pagkukup mo sa buong pamilya namin, O Diyos. That every morning and at the end of the day, you sustain and bring us, O Lord. You keep us in your warm embrace, O Lord. Niyayakap mo kami kahit may mga pagkakataon, Panginoon, na ang aming paglakad ay nalalabuan, Panginoon. Kahit ang mga panalangin namin ay wala pang kasagutan, Lord. Nararamdaman namin ang iyong pagyakap. Nararamdaman namin, Panginoon, ang presensya mo sa bawat isa sa amin. Lord, continue to ignite, to motivate, Lord. To accelerate, Lord, our generosity, Panginoon.
like the heart of David, like the heart of the Macedonian, O God. Hayaan mo na makapagbigay kami, makapag-alay kami, Panginoon. Because we know that there are divine reward, Panginoon. Yung pangako mo, Panginoon, na hindi kami magbibeg, O Lord, for our basic needs. And provision will chase us, not us chasing provisions. And there will be no bankruptcy, O God. Wala, Panginoon, overdraft sa aming bank account. Because you will provide, Lord. You will bring, O God, sa aming barren wombs, ang isang fruitfulness, Panginoon. Ang aming barren fields, O Lord, you will bring water. You will bring rain, Panginoon. Even in the desolate place, Panginoon, nangako ka. You will expand South London. Gagamitin mo ang bawat nakaupo, Panginoon, bawat tinawag mo, Panginoon, bawat family, O Lord, to serve you. Gagamitin mo sila, Panginoon, leaders, Lord. The young people will be leaders, Panginoon. There will be exponential growth, Panginoon, in South London, in Sorbiton, in Red Hill, Lord, in Crystal Palace, and all over the British Isles, Panginoon. Kung saan mo kami inilagay, Panginoon. Even our community, there will be acceleration. Kung may mga aspeto ng buhay namin na naging stagnant, Panginoon, na naging parang malabo at parang mahina, Lord, you will bring acceleration, Panginoon. You will bring promotion. You will bless the works of our hands. Lord, pangako mo po yun. You have ordained our steps, O God. We will be the head and not the tail. Panginoon, nangako ka. Ang aming mga pamilya, Panginoon, there will be salvation, there will be healing. Pangako mo yan, Panginoon, mag-overflow ka in all aspects of our lives, O God. We will not chase, again, as we have said, and our finances will increase, O Lord, not for vanity, Panginoon, but for purpose, because you will increase your churches in South London. Panginoon, salamat. I-remind mo kami, Panginoon, to be motivated, to be inclined, O Lord, to give. Dahil may pangako ka, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin ang mga parang mahirap, Lord, even beyond our ability, kagaya ng mga Macedonians, Lord. Continue to ignite our heart, O God. Continue to be like you, Lord. You are the model of generosity, Panginoon. Ang buhay mo ay inalay mo para sa amin, Panginoon, for the atonement of our sins. Magpasalamat kami, Panginoon, mag-umapaw, Lord, sa aming mga puso ang pagbibigay, Lord, to reach out families, Lord, who are lost, who are last, who are least, even yung pag-home namin ng isang homeless, Panginoon. Lord, thank you for your provision sa amin, Panginoon, na nakakaranas kami, Panginoon, ng mainit na household namin, Panginoon, na isang masaganang na tulugan, Panginoon. Lord, may you touch our hearts, O God. May we have that compassion, Lord, to reach out, O God. Hindi lamang sa panahon ito, kundi all throughout the year, Panginoon, na kami ay hahayo, tutulong, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang mga taong walang bahay, Panginoon. Ang mga taong walang kanina, ang mga taong walang family, O God. Those families who are hurt, O God, iparanas mo sa amin. Para, Panginoon, magamit mo kami to reach them out, O God. Lord, you have a purpose. Kung minsan sa aming mga buhay, kami, O Diyos, ay dumadaan ng isang pagsubok. May purpose ka, O Diyos, kung minsan sa aming buhay, we are in setbacks or in shaking, O God. Because you will use our lives, Lord, mightily. You have a purpose for each and every one of us. Lord, continue to embrace every one of us here, O God. If there are pain, O Lord, if there are hurt, if there are scars, O God, turn them, Lord, into victory and triumph, Panginoon. Maraming salamat, Lord. This is our prayer. We seal this prayer, O God. We continue, O God, to bring this victory and triumph in our families. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. Are we blessed? Are we cheerful
we serve is a generous God. Shout amen! Praise the Lord po. Hallelujah. So we will now move on to our time of giving. I was blessed po with what Sister Grace has preached to us this afternoon. And what struck me the most is that when she said that worship demands wholehearted devotion and giving. So like what she has shared to us in the life of David, when David said that I will not offer anything that will cost me nothing. So in this time of tithes and offering, Paul, let us read our text in Genesis chapter 22 verse 14. And it says, so Abraham called that place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. So that is the verse where we got the name, the character of our Lord, Jehovah Jireh, the Lord who provides. And we cannot say that our God is big, yet we can't fully trust Him with our finances. This afternoon, I want to challenge each and every one of you that if you confess that God is the God who provides, let us show it in how we trust Him in our finances. Let us show it to our God in how we become generous to our church, to other people, and to those people who are in need the most. And we cannot claim that our God is the Jehovah Jireh in our lives if we are still hesitant in loosening our hands in giving. Are your hands like this, or are your hands like this? If your hands are like this, you cannot receive from God. But if your hands are like this, it's open and you are freely, you're open to receive what God has in store for you. So if your God is the God who provides, let us open our hands in giving. Amen po ba? Amen. And ultimately, it is the Lord who first provided and will continue to provide, like what Joel chapter 2 verse 19 says. The Lord replied to them, I am sending you grain, new wine, and olive oil, enough to satisfy fully. Never again will I make you an object of scorn to the nation. Again, as we read here, it is God who provides. Amen. So let's come to the Lord in prayer po. Hallelujah, Heavenly Father God. Lord, we praise you. We bless your holy name in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you for we have such a generous God, O Lord God. Father, we thank you for truly indeed your name says you are Jehovah Jireh. You are the Lord who provides. Even if we don't have anything to offer unto you, yet, Lord, you have provided, Lord God. And we believe, Lord, that you have provided and you have met all our needs according to the riches of our Lord Jesus Christ. And Lord, this afternoon we pray that you bless this time of giving. Lord, we pray that you bless the hands who have opened, Lord God, and even the hearts who have opened to give unto you, O Father. We pray according to your word, Lord God, that you will open the floodgates of heaven. And Lord, we claim the blessing in Joel chapter 2 verse 14 that you will send grain, you will send new wine, you will send olive oil, Lord God. You will fill our vats, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Just like the widow of Zarephath, Lord God, when she has the last of her supplies, yet Lord, you have filled her vats till it overflows, Lord God, in the mighty name of Jesus. And Lord, we pray that we also remember, Lord God, those who have the hearts to give, Lord God, and those who have the hands who are really open to give, Lord God, but cannot do so at the moment because of their circumstances. Lord, we pray that you continue to release faith upon them, O Lord God. We pray, O Lord God, that you continue to meet them at the point of their needs. Lord, if it is a job that they're praying for right now, Lord, we pray that you provide it unto them for the glory of your name, O Lord God, in the mighty name of Jesus. And Lord, we pray for all these tithes and offering, Lord God. May it be used, O Father, for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. Lord, use these finances as we offer it unto you, O Father, para lamang po, O Diyos, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon, sa lugar po na ito, in the mighty name of Jesus. And Lord, we pray, Lord God, and we claim the promise in Deuteronomy chapter 28, O Lord God, when you have said, O Lord
Lord God, we will be the head and not the tail. We will lend to many nations and not borrow. Lord, we covet that blessing, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. We thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord po. We go to our announcements. Yan, the first 3 slides po are our usual announcement po. So, our district activities, we all know po, we encourage you to come and join our district activities, our local activities. The only change po sa ating local activities will be this Friday po. This Friday, our prayer meeting will be via Zoom. Friday po yan, 19th of December, 7 p.m. Kasi po, we will maximize our time next week, next Sunday. Because next Sunday, ito po yung ating Christmas service. Yan! Praise the Lord! Mag-invite po tayo, pwede po ba? We invite more people, yung ating pong mga kaibigan, yung mga kasama po natin sa bahay, we invite them. And usual po pag Sunday, sa Sunday service po, ang ating pong suot ay Sunday, pang Sunday best. Pero afternoon po, dalhin niyo po yung inyong mga ball gown. Pwede po ba yun? Please bring your ball gown po para po dito. Okay? At we'll have more announcement pa po. Sige. Year-end service. Yeah, sa 28. Yes. Mas maganda po. Mas marami po tayo dito magpe-pray. Natatapusin po natin yung huling Sunday service. Amen po. Na nandito po tayo at sama-samang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Next po. Ang ating anointing service. Amen. Sa January 4 po. 3 to 6 p.m. Next slide. Ating PepSol program, batch 22. Ilan na po, brother, kailang ating nag-enroll? May 3 pa lang. More pa po. We want more. Amen. And the last but not the least is our family camp. Ayan, May 25 to 27. And book nyo po yung May 24. Yung po mas importante. Mas importante pa sa family camp. Our 15th anniversary is May 24. Yun po, yun ang mas importante. Sige po, praise the Lord. And yun lang po yung ating announcement. Praise God. We'll end po. Shall we all arise once again and worship the Lord?
Lord God, for this victorious service that we have overcome. Thank you with a grateful heart. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Minsan ako, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. And now let the weak stand strong. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. And now let the weak stand strong. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Now let the weak say that I'm strong. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Heavenly Father, we honor and praise you this afternoon, O Lord. Ma, we thank you, Father God, na kung titingnan po namin ang generous giving, Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi ka lamang nagturo. Ikaw ay nagbigay ng napakagandang example kung paano ka nagbigay. Kung titingnan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, masasabi po namin ikaw ay truly, O God, na napaka-generous sa amin po, Panginoon. Kung titingnan namin ang aming mga pagkukulang, nakikita po namin kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Father, we thank you, O God, sapagkat sa hapong ito, tinuruan mo kami kung ano nga po ba ang cheerful giving.
Tinuruan mo kami, Panginoon, yung generous giving. Generous giving is truly costly. Kagaya ng buhay ni Haring David, Panginoon. Yung magbibigay ka ng alam mong talagang mararamdaman mo ng buo mong pagkatao na ikaw ay nagbigay para sa iyo. Lord, salamat sa magandang example, Panginoon, ng mga Macedonians. Generous giving, O God, those people who can give beyond poverty is a generous giving. Pero tinuruan mo kami, Panginoon, sa hapong ito, sa buhay ng mag-asawang Ananias at Sapphira, O God, na ang pagbibigay ay mula tunay sa isang bukal na puso na hindi napipilitan lamang kung hindi nagagalak na magbigay, sapagkat nais lamang magbigay ng papuri at paglilingkod sa iyo. Lord, generous giving is beyond material giving, Lord. Thank you for the anointing of understanding na ang generous giving, O God, hindi lamang, Panginoon, sa mga material na bagay, tinuturuan mo ang iglesyang itong magbigay generously. We can give generously, O God, through your grace sa aming mga buhay. We can give generously mercy to those who need mercy. We can give generously to those who needs forgiveness, Lord. We can give generously, O God, our time sa mga taong nangangailangan, Panginoon, O Diyos, ng oras, sa mga taong nangangailangan ng makakausap. This is what generous giving is, beyond material things, O God. Lord, salamat po sa hapong ito. Patuloy ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na umaabot sa aming mga buhay. Ikaw ay patuloy na nangungusap, Panginoon. Thank you for correcting our heart, mending our heart, Lord. Una sa lahat ay ang aming mga puso. Sa pagbibigay, O Diyos, it is about our heart, O God. Tunay, Panginoon, na tinitingnan mo ang kondisyon ng aming mga puso. Sa pagbibigay ng mga material na bagay, sa pagbibigay ng mga serbisyo, sa lahat ng klase ng offering na ibinibigay namin sa iyo. You truly look at our very heart, Lord. Lord, salamat po sa hapong ito. Salamat sa mayamang pagkilos, pangungusap, at pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa amin. Kaya naman, Panginoon, lagi po kaming nagpapasalamat sa iyong mayamang biyaya. We are here. We can only stand. We can only obey you because of your grace in our lives. Wala nga po kayang ipagmalaki ang sino man sa lugar na ito. Kundi ang kaya namin ipagmalaki ay ang aming Diyos na mabuti. Diyos na mapagbigay, ang aming Diyos na mapagmahal, ang aming Diyos na laging nagpapatawad sa amin sa tuwing kami, Panginoon, ay nagkukulang. Salamat sa napakainit na pagyakap mo sa amin, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. We are so grateful today, Lord. You are indeed victorious sa aming mga buhay. Ama, salamat. Hindi po namin. Thank you for reminding us to pray for our spiritual director, Brother Eddie, Lord. Bless him and his entire family, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay. Lord, we continue to pray sa buhay po ni Ate Grace. Salamat, O Diyos, sa paggamit mo sa Kanya. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na Kanyang maging kalakasan sa lahat ng
i-offer lamang ang kanyang buhay sa iyo at ang kanyang pamilya. Lord, salamat sa aming mga kapatid na nagbigay ng oras sa hapong ito. Salamat for a reminder na wala, Panginoon, na klase ng paglilingkod, pagbibigay, offering, sacrifices na hindi mo nakita, Panginoon, and na hindi mo ini-honor sa hapong ito. Ama, salamat, salamat Banal na Espiritu. Natantuas, Lord. Be the glory, but unto you be the glory